So yun, pag-usapan natin to mga kabiyaya, mga Cadaver Cats. Welcome back muna sa ating YouTube channel. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor defender ng Tito Vic and Joey. At ito pag-usapan natin ngayon, no, Ma'am Lala o Chairwoman Lala Soto may tawag dito, may ibinulgar sa media tungkol kay Vice Ganda. At Vice Ganda, tila nagpaparinig ang komedyanteng si Vice Ganda ang naging iringan na nina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Bongbong Marcos. Pag-usapan din natin, ba't yun nangyaylam si Vice Ganda? Bagay-bagay, kakamping to, di ba, si Vice. So yun, at may papanorin din tayong video ang isang vlogger na galit kay Ma'am Lala Soto. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So unahin muna natin itong video. Tingnan natin, no? So, dito muna tayo. So, itong vlogger na to, ang tindi ng galit kay Ma'am Lala Soto. Sobrang tindi ng galit kay Ma'am Lala Soto nitong vlogger na to, na hindi ko alam kung saan niya hinugot yung galit niya laban kay Ma'am Lala Soto. Na alam niyo yun, tapos na ho yung issue. No, tapos na po yung issue kay dyan sa Showtime at kay Vice Ganda at kay Ma'am Lala Soto about nyo sa Showtime na yan, sa 12-day suspension. Etong mga to, hindi pa rin makamove on. Hindi ko alam ba't hindi pa rin makamove on. At hindi ko rin alam kung anong tindi ng galit niya kay Ma'am Lala Soto. Siya ba si Vice Ganda? Gawa may baka may balak ka kay Vice Ganda. Sige, ito at panoorin natin. Yan, nakatikim itong MTRCB. Kayo ngayon ang umaaray. Pero yun nga, nako ay baka drama nyo lang ito. Nako ay baka sa kampo nyo rin ang galing. Itong allegation, itong kumakalat na issue na ito. Dahil nako po naman, ganyan eh. Kasi alam nyo sa sarili nyo dyan sa MTRCB na maraming mga kababayan na hate kayo, na hindi nila gusto ang inyong ginagawa dyan sa ahensya. At alam daw ng taong bayan at ayaw daw ng taong bayan sa MTRCB. So anong gusto mo? Pasarado natin ng MTRCB kasi ayaw ng bayan. Sino ka naman para utusan nyo kami? Sino ka para utusan mo yung taong bayan? Tsaka ano sinasabi mong ayaw sa inyo ng taong bayan? Mananatili bang MTRCB ng ilang dekada kung ayaw sa kanila ng taong bayan? Tanga ka ba? Salamat ka, bago yung bangko ko. Kung hindi bago tong bangko ko, nasipa na naman kita. Thank you nga pala kay Kuya Chris sa wait lang, yung basahan, no? Sa pagbigay sa akin ng bangko yun, may slide pa. Hindi ko alam dito sa vlogger na to, to. Dalawa channel nito, yung isang channel niya pang politics, yung isa pang showbiz. So hindi ko na lang din babanggitin yung channel niya kasi baka sumikat pa eh. No. So, ito, binansagan ko to na vlogger ng It's Showtime. Kasi siya yung nag-iisang vlogger ng It's Showtime. Meron pala isa yung nasa abroad. Nakalimutan ko pangalan nun. Meron pang isa yung nasa abroad yung mataba. Meron. Yung medyo chubby siya na girl lalo din. Girl lalo din siya eh. So nakalimutan ko lang kung sino yung vlogger na yun. So pareha sila nito ng mga sinasabi palagi. Konting kibot. Yung kita yung kahit itong issue about sa fried chicken
Alam niyo yun, kahit itong issue sa fried chicken na wala namang katotohanan to, ginagawa nila ng issue. Kasi nga, kung natatandaan nyo, ito matagal na nga itong issue na to eh. Kung matatandaan nyo, mga Kadaver Cats, yung about ho dun sa pagkain ni Vice Ganda sa fried chicken, may lumabas ho dun na fake news na ipinapatawag daw ng MTRCB si Vice Ganda. Pero ang totoo, wala naman talaga. Sinang-ayunan nito. Dun pa lang no? Ano mo yung sasangayon ka sa isang fake news para lang may pangbanat ka kay Ma'am Lala Soto. Ano ka ba? Ano ka ba? Diba? Nakakaano lang nakakagulantang lang So yun, eto, panoorin natin, tuloy pa natin. Nawagan na mag-resign kayo dyan. Wala kayong puwang sana sa mga ganyang pwesto. So alam niyo yan, kaya gumagawa kayo ng ganitong klaseng drama. Hindi ito magagawa ng mga nag-iisip ng tama, mga matitinong kakamping, hindi po, mga matitinong kapamilya, mga matitinong fans ng It's Showtime at Vice Ganda. Hindi po. Ito yun, malicious and false. Ayan, masaklap, no? Masaklap na kayo ang biktima ngayon ng puno ay fake news. Pero yun nga, hindi naman kayo talaga biktima. Binibiktima nyo sigurado ang sarili nyo. Galing din sa kampo nyo itong mga ganitong issue. Ano ba? Galing sa kampo ng MTRCB, may patunay ka ba dyan? Baka mamaya kasuhan ka dyan pag bibintang yung ginagawa mo. So, sinasabi niya kasi dito, ito daw ay pakana. Itong fake news na to na about niya sa fried chicken na yan, na pagkagat ni Vice Ganda na kesyo malaswa daw. At nagalit daw ang MTRCB, gawa ng malaswa daw ang pagkain ni Vice Ganda dyan sa fried chicken na yan, na kesyo wala, ang totoo naman wala naman talagang ganun. Baka mamaya kasuhan ka niyan, kasuhan ka ng MTRCB. Oo, baka mamaya iyak tawa ka, demdem. I-send ko kaya yung full name nito ka sa MTRCB. Pagbibintang ho yun, mga Kadaver Cats, mga kabiyaya. Diba? Lumabas sa bunganga niya na yung mga pa-fake news daw yan, galing ho daw yan sa, sa kampo ng MTRCB para kaawaan daw ang MTRCB. Ay, naku po. Okay, play natin. Yun nga, MTRCB denies summoning Vice Ganda over fried chicken ad. Kung naalala niyo po, yung bagong commercial ni Vice Ganda. At yun nga, dahil nga daw doon ay ipinatawag na naman ng MTRCB si Vice Ganda. You see, kung sino lang yung makakaisip ng katangahan at kasyungahan na idea na ganyan. Kayo rin, dyan sa MTRCB at yung mga supporters nyo na ewan. Diba? Karamihan. Oh, kayo daw, MTRCB, mga tsunga daw kayo, mga tanga daw kayo. Yan, narinig nyo papayag kayo nyan, tinatanga-tanga lang kayo. MTRCB. Ma'am, Chairman, Ma'am Lala Soto, tingnan nyo yung sasabi nito, pakinggan nyo. Matapos nyo mag-aral ng ilang taon, sasabihan lang kayo ng tanga-tanga na kayo daw yung nagpapasimuno ng pa-fake news. At gagawin nyo para lang daw kaawaan kayo ng mga tao. Gusto nga daw ipasarado na kayo ng taong bayan. Paano ipapasarado? Wala akong nabalitaan na ganun nagsasabi mo. Okay, tuloy pa natin. Kaya mga pulangaw at mga diehard. Okay, anong sabi? Mga pulangaw. The MTRCB through Chairperson Lala Soto Antonio called this malicious and false, claiming it had not summoned a certain celebrity who appeared in a recent TV commercial of a fast food chain. Tinatawag daw kasi si Vice Ganda. Yun daw yung makalat. Mga ungas, kayo rin po ang nagpakalat niyan. You can't get over. Okay, narinig nyo, mga ungas daw kayo. MTRCB, ano ba to? Hayaan nyo lang ba na gaganito-ganituin lang kayo ng isang tao ba to? Ng isang vlogger ng It's Showtime ng kakamping na babalawarain kayo ng ganyan. Tinawag na kayong tanga, tinawag kayo ungas.
Tsaka ito paano magiging tanga si Ma'am Lala Soto? Magiging chairwoman ba yan kung tatanga-tanga yan? Bobo talaga nito. Sa issue ni Vice Ganda, then go ahead. Hindi rin makaka-get over sa inyo. Hindi makakalimutan ng mga kababayan natin, ng mga netizens, na nasa katinuan ang ginawa niyo sa It's Showtime at kay Vice Ganda. Pero yun nga, tapos na yan. At sa ngayon ay balik na ang It's Showtime sa ere, stronger and better. Kaya talagang masaklap sa inyo na masakul at ma-realize nyo bandang huli na nagpadalos-dalos kayo, nagpadala kayo sa fake news. Dahil yung mga sinasabing kuno ay nag-report, na kuno ay may mga complaints na pumapasok sa kanila, yan po ay complaints ng mga taong ayaw sa ABS-CBN una pa lang at hate ang It's Showtime at si Vice Ganda. At talagang naniwala ang mga taga-NTRCB. Talaga lang. We believe that we must put an end to the era of fake news and let truth prevail. So eto yun eh. Talaga, coming from you, na gusto nyong wakasan ang fake news, well in fact, yung mga supporters nyo ay gusto ng fake news. At sa tingin ko rin, kayo ang may kagagawan ng mga ganitong klaseng issue. Kayo daw, MTRCB, kayo daw may kagagawan ng mga fake news dito. Nako po, Dudong, delikado ka dyan sa pinaggagawa mo. Hindi basta-basta yung ginagawa mo, Dudong. Oo, kaso yan. Ibig sabihin, yung abot pala dun sa mga kumakalat na fake news, MTRCB pa lang may kagagawan nun. Naku, delikado ka dyan. Yung mga pinagsasabi mo. Baka yung mga dilata sa likod mo, maubos mo yan sa kulungan. May reno pa. Oo. Naku po. Bagay, sa kulungan maraming boys. Kahit wala ka ng foods dun, busog ka dun lagi. Tsaka sa kulungan, in fairness girl, maraming hotdog dun. Panalong panalo, wasak na wasak ka dun. At medyo matagal-tagal na yung mga boylet doon, mga ano doon, mga lalakwi. Matagal-tagal nang walang, alam mo yon? Ay nako, mabibinyagan ka ng 30 times doon. Po, tarantadong tong gagong to no? Nagbibintangan yung MTRCB na MTRCB daw yung mga pa-fake, gumagawa ng pa-fake news dito sa Pilipinas. Kasi Raulo. Ito itong sinasabi daw na to, yung about dun sa issue na kumalat, patungkol dun sa pagkagat ni Vice Ganda sa fried chicken sa McDo, ay ikinagalit daw ng MTRCB yun na, pero ano naman po yun is fake news. Ngayon, sinasabi nitong vlogger na to, na yung fake news daw yun ay kagagawan lang din naman daw po ng MTRCB. So, anong magiging kaso nito kung sakali? Sa mga may alam dyan sa batas, comment nyo nga dyan. Tuloy pa natin, baka may sabihin pa, sayang, pang ebidensya din to. Diba? The nerve. Diba? Ang kakapal ng mukha. The government agency statement, makakapal daw mukha nyo. Comes the day after the Kapamilya Noontime Show, It's Showtime, yun nga, ay nagbalik na sa ere. So, yun ang nangyari. Ito yung commercial ni Vice Ganda na kung saan nga siya ay kumakain ng fried chicken. In this digital age, it is crucial to verify the news and be mindful of sources of information before sharing. Oh, you see? So kayo po ba naging mindful? Naging crucial po ba kayo? Nag-verify po ba kayo kung totoong galing sa mga totoong tao yung complaints na sinasabi nyo? Tungkol nga dun sa issue ng icing ni Vice Ganda at ni Ayon, na-verify nyo ba? Baka kasi mga trolls yan, or baka kasi kayo din yan, yung mga supporters or fake supporters nyo rin dyan sa MTRCB. O ayan, kung sakaling nadali nga kayo, buti nga, you deserve. Pero naniniwala ako na kayo rin ang may pakana ng mga ganitong klase issue para pag-usapan at kuno ay balik na rin ang sitwasyon na kayo ngayon ang biktima. Binibiktima niyo po sarili niyo. Kawawa. Sabi nga, kawawa.
Eh, ang cute din ng ni Dame Jess, oh. Eh, itsura niya. Oh, ito torture ko kayo, ha. Nandyan lang yan. Eto, anong mapapala ng MTRCB kapag gumawa sila ng fake news? Bakit? Isa ba silang social media? Naggagawa sila ng isa ba silang vlogger na katulad ng mga vlogger sa TPINC? Nagagawa sila ng fake news para magka-views ng marami at kumita ng limpak-limpak na pera, ganun ba? Una, ang MTRCB, kahit nga sa page nila dyan, wala kang makikitang, may mga video-video dyan pero wala namang kita yung mga yan, no? Anong mapapala ng MTRCB kapag sila ang gumawa ng fake news para maging kaawa-awa lang sila sa mata ng tao? Anong mapapala nila dun? Kikita ba sila ng malaki? Si Ma'am Lala Soto ba ay mas gaganda pa lalo kapag ginawa nila yon? Para saan? Anong purpose? 'Di ba? Kaya kung isipin nyo, yung about dun sa may fake news na yan, kapag kagat ni Vice Ganda dun sa fried chicken na yan, isang malaking fake news yun, no? At never gagawin na MTRCB yun. Hindi sila kasing tanga mo, ha? Hindi sila kasing tanga mo, tandaan mo yan. Alam mo, ikaw na vlogger ka, ang tagal na kitang napapanood sa iba't ibang mga vlogger, lalo na yung kalaban na politiko nyo, yung pulangaw kung tawagin niya, yung mga pulahan, no? So, matagal ka nang kita napapanood sa vlog mo, hindi kita pinapanood. Doon kita pinapanood sa ibang mga vlogger. Alam mo, tagal-tagal mo ng vlogger, ilang taon na, naging dalawa na yan channel mo, tulonggis ka pa rin. Hindi, totoo lang, napakatulonggis mo pa rin. Alam mo dyan sa ginagawa mo, tututusin lang, pag sineryoso ka ng MTRCB, pulong ka. Ngayon, may report ba? May ibabalita ba? Sa mga social media, sa mga balita, sa mga network na ang MTRCB may kinasuhang vlogger. Siguro, mababalita yun na gano'n nga, MTRCB may kinasuhang vlogger pero hindi i-air yung mukha mo at pangalan mo. Dahil una, hindi ka naman sikat. Ano mapapala ng mga balita dun? Kung sakaling seryosohin ka, pero kung sakali man dahil sa pinagsasabi mong yan, makakasuhan ka at pwede ka talagang kasuhan dyan. Kasi pinagbibintangan mo MTRCB na gumagawa ng cooking show. Oo, gagawa sila ng fake news para makakuha sila ng simpatya ng mga tao. Wait lang, minaalala ko. Di ba gawain nyo yan? Di ba gawain ni Vice Ganda yan? Di ba? Gawain ni Vice Ganda yan, ha? Ito, pansinin nyo lang, ha? Nung grand finals ng Magpasikat ba yun? Di ba umiyak-iyak dun si Vice? Sino nanalo? Di ba si Ayon? Oh, ayan ang lehitimong pasimpatya sa mga tao. Yun dapat, no? Yung sinasabi mo mapatungkol sa MTRCB, sila Vice Ganda ang gumagawa. Ang It's Showtime ang gumagawa nun, hindi ang MTRCB. Yan ang tandaan mo. Tanga. Ay, naku po. So, dito na tayo mapunta, no? Yung pagparinig ni Vice Ganda dito sa nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng Rodrigo Duterte at ni BBM, ni Bongbong Marcos, ni former President Duterte at President Bongbong Marcos. So eto, tila pinaringgan ng TV host at komedyanting si Vice Ganda ang naging iringan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, click natin yan. Salamat sa Abante News na palaging may chismis. At dahil sa inyo, palagi din kaming may content.
So eto, no, hirit ni Vice Ganda sa gobyerno, they used to study unity, now division. No, English pala to sa kanilang noontime show na each showtime particular na ang tawag ng tanghalan kids. Natanong ang contestant na bata kung anong paborito niyang subject sa school. So ito yung sagot ng bata. What about school? Are you still studying? What grade are you? Tanong ni Kylie kay Kim. Ano naman to? Sagot naman ni Kim, grade 4 and your favorite subject is, tanong pa ni Kylie. Kylie ba to? Mga mamaya Kyla to eh. Oo. And your favorite subject is, ayun pala. Sagot ni Kim is math. Math, sagot ni Kim. What are you studying in math? Now, tanong muli ni Kylie. Division, tunog ni Kim. Paboritong hirit naman ni Vice Ganda, division like government. They also study that in the government division of the government. Dagdag pa niya. Yeah, division, you study unity, now division. Patatandang mainit na usapin ang iringan ni Duterte at Marcos hinggil sa paggamit umano ng kasalukuyang Pangulo ng ipinagbabawal na gamot na agad namang sinigundahan ng PIDEA na wala si Marcos sa kanilang drug use list. Alam niyo si Vice Ganda, matagal na talaga itong matagal na talaga yan na palagi talaga nagpaparinig yan kahit si Duterte pa si Duterte pa yung Pangulo. Alam naman natin na pinasaran ni Duterte ang ABS-CBN, di ba? Ni Tatay Digong, pero deserve naman ng yun, hindi siya nagbaba. Bala sila doon, no? Ngayon, nung nakaupo ulit si Marcos, gawa ng natalo ni Marcos, ni President Bongbong Marcos, itong si Leni Robredo na tumakbo din bilang presidente na yun ang sinusuporta ni Vice Ganda, ay natalo ni Bongbong Marcos. Kaya lintik din yung parinig ni Vice Ganda na halos araw-arawin na ni Vice Ganda ng parinig itong si Bongbong Marcos, o ang ating presidente, sa kanilang noontime show na It's Showtime. So hindi na bago to ng mga Kadaver Cats. So eto naman, dito naman tayo mapunta sa isa. Eto, dito kayo magugulat. Eto, yan. Naka-play pala. Ito pala, yan. Siyempre, loyal si MTRCB, chairwoman sa Itbulaga show ng tatay niyang si Tito Soto, pero hindi niya kinakailang nanonood din siya ng It's Showtime ni Vice Ganda. Alam niyo, kahit hindi ko pa to binabasa, dito natin na pagtatanto na itong si Ma'am Lala Soto ay hindi yan bias. Saka labas naman yung about sa issue nila doon, no. Lala Soto may favorite sa show ni Vice Ganda. Naku po, ano kaya to? Ano favorite mo, Ma'am Lala Soto? Kabayo Kids. May Kabayo Kids segment naman. So eto na. Siyempre, loyal si MTRCB, chairwoman sa Itbulaga show ng tatay niya. Malamang sa malamang. Alangan naman maging loyal yan sa It's Showtime or sa tawag ng tanghalan. Bakit? Tatay niya ba si Paulo Contis at Isko Moreno? Tatay niya ba si Vice Ganda? Malamang doon at doon niya susuporta sa tawag dito sa show ng tatay niya. Pero kapag may naging nangyaring violation doon sa show ng tatay niya, alam naman natin na kaagad nilang ina-actionan niya at pinapatawag. Ganon kaya napakagaling ng MTRCB na si chairwoman na Ma'am Lala Soto, no? Bilang head naman kasi ng MTRCB ay nanonood daw talaga siya ng lahat ng show. Lahat naman pala. So syempre ito na lang. MTRCB television, nakalimutan ko na. Ano nga meaning ng MTRCB? Wala naman tuloy sa isip ko. Wait lang, hanapin natin yung meaning.
Una-una, kaya nga MTRCB. Ano yun? Movie and Television, MTRCB. Review, Clarification Board. Diba? O, tama ako. Tama ako, ha? Huwag niyo ako i-bash, ha? Kaya nga MTRCB, malamang. Alangan naman na puro lang hatol si Ma'am Lala Soto na hindi naman niya tinitignan kung ano yung pagkakamali ng isang show. Malamang papanoorin niya din talaga lahat. Sinire-review niyan. Lalo't kapag may mga sumbong ang netizen na, oy, ganito, MTRCB, ganito, may ginawa sa ganito, sa ganyan. So, syempre, papanoorin nila Ma'am Lala Soto yan kasama yung iba pang member na mga nagdi-decision dyan sa MTRCB. Natural talagang panoorin nila. Kaya ito nga, nakalagay, bilang head naman kasi ng MTRCB, ay nanonood daw talaga siya ng lahat ng show. Yun naman pala. Pero sa current call sa kanya ng mga officer and members ng SPEED, Society of Philippines Entertainment Editors, nabanggit niya na may paboritong segment siya sa noontime show ni Vice Ganda, Ogie Alcacid, Bong Navarro, Ann Curtis at Kim Chiu, Ami Perez at iba pa. I like yung segment nila, natutuwa ako yung X especially for you. Biniro pa nga namin si Chairwoman Lala Soto kung alam ba niya ng nanay niya na nanonood siya ng It's Showtime at natawa na lang siya. Pero bilang head ng MTRCB ay tama lang naman na hindi siya namimili ng show na papanoorin kahit katapat pa ng Itbulaga. Tama naman. Tsaka ano naman big deal kung sakali man malaman ni Ma'am Helen Gamboa na nanonood ng kanyang anak na si Ma'am Lala Soto sa Showtime. Anong big deal? Hindi naman big deal yun. Wala namang big deal dun sa ganun. Ano magiging big deal dun, diba? No, kaya wala tayong dapat pangamba doon kung nanonood siya. Malamang chairwoman ng MTRCB yan, kaya nga movie and television eh. Nakakintindi ba ka ng television? Television, TV. Ano ba ang meaning ng TV? Hindi sa likod Iba yung sa likod. So dito talagang lumalabas na si Ma'am Lala Soto ay walang pinipili at walang kinakampihan. O serbisyong totoo lang, ika ni Mike Enriquez. So kaya mga Kadabarkads, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, supportahan din ho natin ang MTRCB Siyempre, supportahan din po natin ang MTRCB sa kanilang napakabuting gawain. Napakabuting hangarin para sa ating mga kabataan, na patuloy na nanonood sa mga telebisyon. Sila po ang patnubay sa mga batang nanonood sa ating mga telebisyon. At syempre, salamat din sa walang humpay ng suporta nyo sa ating #1 na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. At syempre, sa amin din ang mga vlogger ng TBJ Defender. No, maraming salamat sa pagsuporta. Sana kahit iba yung topic namin, suportahan nyo pa rin kami no, sa aming mga vlog. Pakishare, napakalaking tulong nung pag-share nyo. Kaya yun, thank you talaga. At ayun, hanggang dito na lang. Sa muli, J. Guevara TV. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.